Nakikita niyo mga kapatid yung mga balita ngayon about maleta, iba't ibang mga opisyal ng gobyerno. Mula pa nung pumutok ang flood control issue hanggang ngayon, hanggang sa Congress, mga opisyal ng mga tiwali, napakaraming makalat ng mga videos tungkol sa kanila. Tapos ang paparatangan nila si Sara Duterte. No? Nakakatawa. Nakaka-frustrate na nakakatawa. Pero baka sakali someday marinig ng anak ko to habang naiisip-isip ko pa. Meron kasing nagsabi sa akin dati na ay nang to swapang. May sinabihan akong ganun eh. Tapos tinignan lang ako ni Tata Elmer. Tapos yung sinabihan ko na ganun, sabi niya, baka kung ikaw yun nandun, baka malala ka pa. Sabi sa akin. Sabi ko, well, tama siya dun. Because it is in our very nature na maging greedy. Nakagawa na ako ng video nito pero nabanggit ko na kunwari nabubuhay ka sa isang certain income and then biglang merong another source of income na pumasok sa'yo. And then may another na naman. Nawala yung dalawang yun, parang di ka na mabubuhay. Samantalang nabubuhay ka naman dati, mas maliit doon. Dahil nag-level up lang yung greed mo. Nag-level up yung mga gusto mo. Nag-level up yung inaakala mo, pangangailangan mo. So since ako naman na hindi nasanay sa maraming pera, I did not come from a family of money. Maybe yung iba kong kadugo, pero ako, definitely not. No? Nasanay ako na una-una hindi manghingi. Kung ano lang yung kikitain ko, o kung ano yung ibigay sa akin, yun. And bagamat minsan, naiisip ko, putang ina, masyado yata unfair. Ginawa ko siyang practice na, sige, kung para sa akin naman yan, magiging sa akin. Kung hindi, hindi talaga para sa akin. Whether it's fair or not, the world is unfair. Nahirapan man akong tanggapin, pero ganun talaga. Now, na-realize ko na yung pagiging unfair ng mundo sa akin, and I did not do something about it. I just tried to live accordingly. Kung ano lang yung meron ako, kung ano yung kaya kong kitain, at kung ano lang yung ibigay sa akin. Nakakatulong pala yun para mas maging maayos na tao ka. Para mas magkaroon ka ng, kumbaga, legal standing, kumbaga, for lack of a better word, to criticize people who are swapang, especially nasa mga katungkulan. No? Kasi alam nyo, itong mga taong ito naman, may negosyo na sila, tapos nasa government service pa sila. Yung government, yung sweldo nila, kalahati nun, pwede na nilang i-invest sa kung ano pa mga hanap buhay o negosyong legal eh. Pero hindi sila kontento ron. Meron na kasi sila nun. Gusto na nila kung ano man makukuha nila, mas malaki pa sa kung saan, kung ano yung meron sila. Mas madaling makuha, mas malaki. So mindset nila is naging entitled sila. Inaakala nilang perks of the job. Yung mga panunukol sa kanila, yung mga corruption nila, yung mga kung ano-ano. They forgot to train themselves na mamuhay ng kung ano lang yung dapat para sa iyo. Diba? Like ako palagi kong sinasabi, I want to be a billionaire. Hindi million ha, billion. Gusto ko maging billionaire. Pero ginawa ko, yung mindset ko siguro maging bilyonaryo ako sa kakadaldal ko sa social media, which is highly improbable. O maging bilyonaryo ako sa pagpipilig pogi ko, which is highly improbable. O may ma-discover akong negosyo, which is also highly improbable na maging bilyonaryo ka doon. It's easier to get rich sa masasama. Pero yun lang ang gusto ko, parang anything beyond that, parang nakakadiri sa akin. As much as I want money and I love money, pero ako yung tipo ng tao na pag ang kabuhayan konting dagdag sa akin, kakagating ko. Namili ako kunwari ng sigarilyong ito, 25 pesos, binenta ko ng 30, masaya ako dun. Pero kung susuhulan mo ako ng 2 milyon, 10 milyon, yak. Laki mo ng konti, mga 100 milyon. O sisilawin mo ako sa 50 million, kaya sisilawin mo ako sa isang building o 2 building, iyak.
Will tower ba yung building mo? Eh, maglagay ka ng standard sa sarili mo na gano'n para baka kung which is highly improbable naman na may mag-alok sa'yo na pero at least sa isip mo, yak, di ba? So, siguro yun yung, I think that's a good practice. You live within your means, you mangarap ka ng mataas, pero mas mataas pa dun dapat sa pangarap mo yung dignidad mo. Mas mataas pa dapat dun. I only want to get what is due. Mare, may pinasok ako. O entitled ako dun. Bigay mo sa akin, putang ina ka, huwag mo kunin. Pero hindi sa akin, hindi ako interesado. God bless.